Nire-reset niya itong SIO. Okay? Ngayon po mga kasama, mayroon ka ng reset. Ano pang kasunod na kailangan mo? Ang kasunod na kailangan mo is itong lead switch. Yung lead switch has mo yan mga kasama, dapat mayroon niyang 3 volts. May 3 volts yan. Saan galing yung 3 volts niyan? Galing yan dito. Sa ating 3 volts, bumaba yan dito mga kasama, papunta yan dito. Ngayon, kapag ito po mga kasama ay itong Hall switch na to ay magnetic Hall switch yan. Pag tiniklop mo yung pag tiniklop mo yung iyong screen, LCD screen, si switch ito, i-connect niya ngayon yan sa ground. Pag na-connect niya na to sa ground or grounded na yan, for whatever reason, shorted ito, for whatever reason, shorted siya, ibig sabihin, nagkaroon siya ng ground dito. Hindi po mabubuhay ito. Yung ating isayo. Bakit? Kasi yung lead switch, mag indicate siya na nakatiklop yung ating LCD panel. Nakatakip. Ibig sabihin, magsi-switch siya sa sleep mode. Magti-trigger yung sleep mode mga kasama. Okay? So ito po ay sa LCD. Ngayon, mga kasama, after po na mayroon na tayo nito, di ba? Ito naman ngayon mga kasama ay mag-indicate dito sa ating SIO, sa ating PCH. Number 6, alam niya na kung anong condition ng whole switch ng natin ng display panel. Nakatakip pa siya or nakabukas. So, kapag nakabukas, ibig sabihin 3 volts ang ilalagay niya dito. At 3 volts din po yung pupunta sa PCH. Okay? So, number 8, ito pong ating SIO, mayroon po yung external crystal. Ang tawag dyan ay 32 kHz. Makikita natin, meron siyang signal pattern na sinusoidal wave. Ibig sabihin, ito yung signal na makikita natin na pinoproduce ng ating clock, 32 kHz clock or oscillator or crystal. Okay, next. May instance po mga kasama na ito po ay hindi available. Hindi yan available. So therefore, ang ating PCH ngayon mga kasama ay mayroon po yang clock. Mayroon siyang clock. Nandito yung 32 kHz. Nandito sa PCH. So, ibig sabihin, nagsishare sila ng 32 kHz clock signal. Nagsishare sila. So, ibig sabihin, magsisend siya ng SUS clock. Ang masusukat naman natin dyan mga kasama is square wave signal. Ginagamit niya po ito mga kasama sa kanyang internal circuit, yung clock na yan. Pag missing yung clock na yan mga kasama, hindi po natin mabubuhay ang laptop na yan. Yung SIO na yan. Bakit? Mayroon siyang missing requirements. Okay? Next tayo mga kasama. Number 9, pag mayroon na tayong number 9, ibig sabihin nun, dito na po tayo mga kasama i-start mag-power button. Ibig sabihin, okay na yung before ng power button, okay na lahat yung signal na yon. Ngayon, pag press natin ng power button, ang kasunod po niyan, babasahin niya yung internal instruction, yung code, yung instruction ng EC BIOS. Mayroong BIOS na internal sa loob ng SIO, mayroon mang BIOS na external sa labas ng SIO. Mayroon namang BIOS na ng shared sila ng PCH. Naka-shared sila. So, ibig sabihin, ito yung PCH natin, naka-shared sila ng SIO. Yung PCH, yung SPI natin, or yung BIOS natin, shared sila. Ibig sabihin, yung program ng atin pong SIO ay nandito rin sa kaparehong BIOS ng PCH natin. Okay? So, mayroon pong ganong tatlong klase niyan, mga kasama. Ang unang klase niyan ay yun pong ating SIO, may sarili siyang BIOS. Internal. Okay? Yan yung number 1. Yung number 2 po natin, mga kasama, mayroon siyang external BIOS. Mayroon siyang EC BIOS na external. So, mayroon siya. Pangatlo naman mga kasama, mayroon siyang shared sila ng shared sila ng BIOS ng PCH. So, ibig sabihin, nag-shared sila.
Okay? Ngayon, paano mo malalaman ngayon na shared sila? Malalaman mo yung shared sila mga kasama once na pagsaksak mo ng charger, EDP, makitaan mo na kagad dito ng supply. Meron na kagad siyang present na VCC. So, ibig sabihin, commonly shared sila. Okay? Kasi, hindi sila mag-shared kung wala siyang VCC. Ngayon, kung ito naman ay, ito talaga yan, automatically, pag saksak mo ng adapter, automatically, mayroon ng BCC to. Yung, ano na yan, yung BIOS na yan. Gets niyo po mga kasama? Okay. 11. I-read niya yung BIOS. Pag bad yung BIOS natin, pag bad yung BIOS natin mga kasama, ang ibig sabihin nun, hindi po yan magpa-power on. Pag bad yung BIOS. Ibig sabihin, bad BIOS or corrupted BIOS, hindi po yan magpa-power on. Okay? So, 11 or 12. 12 mga kasama, ito kasing supply papunta sa ating deep sleep well area or section, DSW section ng atin pong PCH, dapat po yan mga kasama ay mayroong pumasok na supply. Pero meron niyang dalawang klase, mga kasama. Kung mapapansin nyo itong una, isi-switch niya muna yung load switch para pumasok yung supply dito sa deep sleep well area or section ng atin pong PCH. Mayroong ibang design ng laptop mga kasama na wala po ito. Ibig sabihin, wala din ito. Ito ay directly connected na dito. So, ibig sabihin po niyan mga kasama, buhay ito, buhay yung deep sleep well area ng PCH natin, sabay. Sabay sila. Ngayon mga kasama, kung sabay sila, ibig sabihin, wala po itong sequence na to. Missing yan. Dito na siya ngayon, nagkakaroon ng sequence. Okay? Dito na ngayon. Pag pindot mo ng power button, okay, magsisend siya ngayon ng RSM reset. Dito, re-reset niya to. At magsisend siya ng power button. Ngayon, magre-response yung power management chip, no? Yung PM, power management, ng dalawang signal. SLPS4 at saka SLPS3. Doon pa lang ngayon mga kasama, magre-response yung alin? Ano nyo ma-encounter nyo pagka gumana yan? Doon nyo pa lang ngayon ma-encounter mga kasama yung power lead indicator. Yung power lead indicator. Kapag nag-response ito. Okay? Nagigits niyo po mga kasama? Kaya po, pag ako nagre-repair mga kasama, gusto kong alamin sa customer kung yan ba ay mayroong power lead indicator or wala. Kasi dalawang klase ang no power. Yung no power mga kasama, dalawang klase. Una, without power lead indicator. Ang ibig sabihin niyan, may tama po yung PCH nyo. Pag wala siyang power lead indicator, considering na mayroon kang standby na 19 volts. Meron kang standby na 19 volts mga kasama. Possible din mga kasama, meron ka ring standby na 3 volts. Okay? Meron ka ring 5 volts. Okay? Pero wala siyang power lead indicator. Ibig sabihin, ang isang malaking possibility na may problem siya sa PCH. Ngayon, meron pang isa. Ito yung pinakamadaling i-repair. Okay? With power lead indicator. Pag mayroong power lead indicator mga kasama, there's a possibility na good yung PCH natin at saka yung SIO. Ang nangyayari lang po sa kanya mga kasama, pag binuhay natin, namamatay siya kaagad. Pag binuhay natin, namamatay siya kaagad. Or hindi siya nag-i-engage mga kasama. So, ibig sabihin, mayroong mga suspend voltages na mayroong problem. Okay?
Pero kapag without power lead indicator, no power with power, meron pa kasing isang klase. No power, pero ang sira niya ay DC in. Ang problem niya ay DC in. Yun talaga. Wala talagang power yon. Okay? Or 19 volts rail ay shorted. Wala talagang power yon, mga kasama. Wala talaga. Ibig sabihin, no lead indicator talaga yon. Ngayon, kapag no lead indicator, mga kasama, so una nyo kagad i-check yung DC in ba or yung 19 volts ang may problem. Ngayon, kung okay itong dalawa, babagsak yan dito. No power without lead indicator. So possible yung ating SIO, yung may problem or yung PCH. Okay? Kasi present yung standby natin eh. Present po yan. Pero hindi siya nag-i-engage. Ngayon, pag power button mo, ang takbo kagad ng signal ay PCH. Pero pag hindi nabuhay yan, mga kasama, hindi nag-response ang PCH, wala pong mangyayari dyan sa laptop na yan. Okay? Pero kung mayroon siyang power lead indicator, pag mayroon siyang power lead indicator, there's a possibility na okay yung PCH deep sleep well section ninyo. Nagre-react pa. Ngayon, kung hindi man yan tumuloy sa power button, there's something wrong with other signals or power supply na related sa power on voltages. Nakigets niyo po? Balik ako dito. Okay? So ito po mga kasama, yung ating pakikiramdaman. Ito bang ating PCH ay sira o hindi? Okay? Ngayon, paano natin malalaman ngayon na gumagana yung deep sleep wear area natin? Maglalabas po ito ng signal na DP power okay. Maglalabas siya ng signal na DP power okay. Ibig sabihin, yung area dito, mga kasama ng DSW, deep sleep well, ay okay, magre-response siya ng DP power okay. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun, mga kasama. Ngayon, kapag ito na ang pinag-uusapan natin, una mong i-check is yung DP power okay. Or minsan naka-tie up yan sila sa RSM reset. Ibig sabihin, isa lang. Kapag nag-up yung RSM reset natin, automatically may DP power okay ka. Ibig sabihin, good yung ating PCH. Kasi po mga kasama, meron pong sira ng laptop na chip level. Pag ito yung sira, possibility, magagawa mo pa. Pag ito naman yung sira, possibility na hindi mo magagawa. Sino lang po ba nakakagawa niyan? Yun pong may karanasan sa pagpapalit ng PCH. At mayroon po tayong tinatawag ba dito mga kasama na practicality. Practical ba na bumili ng PCH, ikakabit natin, magkano yung presyo, may budget ba si customer? Pag walang budget si customer, wala tayong magagawa doon mga kasama. Okay? So, yun po ang system switching or SIO triggering signals na mahalaga po mga kasama na matutunan natin. Pag nagda-diagnose ka na ng SIO, kailangan mo po talaga mga kasama, alam itong sequence na to. Okay? So ito po ay mga kasama, ay available po ito sa Technics website natin. So in-upload ko na to dun sa Technics website, tingnan nyo na lang. Search nyo na lang yung system switching o SIO triggering, lalabas naman yon. Yung picture na to, makikita nyo po yan. Okay? So, ganun po mga kasama at tapos na po tayo sa signal triggering ng ating SIO. Punta tayo ngayon mga kasama sa isang repair case. Ito po, repair case. Yun po yung aking ni-repair mga kasama. Related po yung sira niya ang sira niya ay related sa SIO at saka sa load switch sabay. Ngayon, tingnan po natin. Okay. Ito yung ating ito yung ating laptop. Ano po mga kasama? Okay? So meron tayong DC jack. Bakit lagi tayo sa DC jack? Gusto ko kasi mga kasama, matutunan nyo yung sunod-sunod. Uulit-ulitin natin hanggang sa makabisado nyo siya. Okay? O, yan yung sunod-sunod niya mga kasama. Okay. So dito po ay meron tayong 3 volts at 5 volts mga kasama. So dito ay pupunta muna yan mga kasama dito sa SIO. Susuplayan niya yung SIO. Pag nasuplayan niya na yung SIO niyan mga kasama, ibig sabihin po niyan, mayroon pa isang signal niya na manggagaling dito sa atin pong charging IC. So maglalabas siya ng ECOK. So indication lang yan mga kasama na good na po yung ating DC in section. Good po yan. Okay? Yan po yung indication yan. Ngayon, pagdating dito mga kasama, susuplayan niya to. Pag sinuplayan niya yan mga kasama, ang kasunod po yan ay
I-reset niya ngayon.